Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y naglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus! Ayan. Blessed Monday, everyone! Kamusta naman po ang nakaraang linggo ninyo, mga kapatid? Kamusta naman kayo ngayon? Ganapan kasi siya. Ganap na. Ano ba yun, bebe? Abangan? Okay. Mamayang konti. Mananalangin muna tayo. Thank you, Lord. Tayo po'y magpe-pray muna, mga kapatid.
Lord, maraming salamat for this wonderful day, Lord. What a beautiful day to praise you, my Lord. Salamat po, Lord, sa malakas na pangangatawan, walang sakit, sa masarap na pagtulog, Lord, sa maagang paggising. Maraming salamat sa presence mo po. Thank you for the joy, Lord, na nakukuha sa presence mo po. Salamat, Lord, for talking to us. Maraming salamat for hearing us. Maraming salamat po, Lord, sa pagkalinga mo rin sa amin. Salamat po, Lord, for the privilege of serving you. Maraming salamat po sa lahat ng mga hinihingi namin, binibigay mo sa amin maski hindi namin hinihingi. Maraming salamat po, Lord, for giving us reason every day, Lord, na magpasalamat po sa iyo. Ngayong umaga na to, Lord, sa iyo po kami muli umaasa. We acknowledge our nothingness without you, Lord. Kaya po, ang anointing mo po ang aming hinihingi. At salamat po sa pagkausap mo rin sa amin sa umagang ito. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga nangangailangan talaga ng iyong salita. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Sino natin yung date? Anong start ba nun? Hindi. Abangan nyo po simula sa 25 hanggang 30. Ayan. Tayo po ay merong Holy Week presentation. At sa buong linggo po na yon, ang lahat po ay mag-uumpisa ng umaga. Even po yung ating Bible study ay hindi po sa gabi. Siya po ay kasama sa 8:15, 8:10 na start po natin, mga kapatid. So abangan nyo po yan, ha. Meron po tayong hinandang Lenten presentation. Ayan po ay love offering po natin sa Panginoon. Kaya po yan ginawa to commemorate. Tandaan po natin, di ba, yung anong ibig sabihin ng commemorate? To show respect of, di ba? To celebrate. Ang commemorate. So, tama, to remember. Tapos habang nare-remember mo siya, you show respect. Doon po. So, it's a celebration of what God has done for us na gusto rin po namin i-impart sa inyo ngayong Holy Week. Starting March 25 to 30. At kasabay na po niyan ay yung anniversary rin po ng ating GMJ. Pang 4th year. 4th year na po nung ating Good Morning Jesus. At may mga sorpresa din na abangan po tayo, mga kapatid. Sobra po yung pasasalamat natin kay Lord dito sa ating GMJ. Kasi napakalaki po ng nagawa nito sa ating lahat. Dito sa amin, naging kami, mapag-aral. Di ba? Kasi ang lahat ay involved. Tapos, yung mga kapatiran natin na matagal na nating di nakakasama, dahil nag-migrate sa iba-ibang dako ng daigdig, nakakasama na natin ngayon. Maski nga yung mga ayaw umattend ng prayer meeting before Di ba? Wala silang choice. Kasi pag na ng mga magulang nila, yung GMJ, wala naman silang choice kundi marinig. Siyempre na buong bahay. Pero sa pamamagitan po noon, yung mga dating member of the family na hindi uma-attend na ngayon. Dahil naabot po sila ng salita ng Diyos, yung iba nga during the pandemic. Kaya po itong ating Good Morning Jesus ay sobrang pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Kaparehas din ng sobrang pasasalamat din ng mga kapatiran po natin. Lalong-lalo na po yung nasa abroad. Ayan. Magandang umaga kay Brother Nino Tiberio. Sino nakakakilala kay Brother Nino Tiberio? Brother Nino Tiberio, taga saan po kayo? Ayan. Gusto namin kayong makilala. Oo.
At yung mga kapatiran po natin from abroad, naku, palagi antong Sister Tilet, thank you Lord. Kay Sister Tilet. Ayan, tita ko. Oo, Aja. Fighting. Thank you Lord. At sa mga kapatiran natin na nandito sa Pilipinas na talaga naman pong hindi nagsasawa at talagang inaabangan ang ating GMJ. O di ba? Ang aaga ng mga kapatiran natin. Sister Tess Mercado from Hong Kong, kay Sister Sean from Washington. Oo nga. Si Sister Sean ay kapatid ni Sister Marla. Si Sister Marla na nag-senior na. Oo. 16 na si Sister Marla. O, di ba? Thank you Lord po mga kapatid. Ang aga nila dami agad nila. Maayong aga sa Indo. Tanan ako Sister Rita. Na-miss mo yung saya kahapon. Oo. Naku, abangan niyo po yan mga kapatid ha. Sa Holy Week presentation natin. Oo, kasi meron diyang mga 10 virgins. So, pag napanood nyo, PM nyo ko kung may tanong kayo at sasagutin ko kayo kung bakit. Good morning kay Brother Arvin Orubia. Thank you, Lord. Sister Wenny de Ocampo. Taga saan si Sister Wenny Katapang de Ocampo? Oo, thank you, Lord. Sabi ni Bong, Ohio! Si Bong ay nasa Japan na. Nasa San Fabian. Oo. At good morning din kay Mami Jules at kay Mami G na kahit nasa Davao sila, everyday yun. Walang yun. Thank you, Lord. Oo, yan. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. At maraming salamat po sa mga kapatiran po natin na nagbigay para po sa ating Bicol Outreach. According to Sister Tere, ang ine-expect po doon ay 100. Pero pwedeng mabawasan yon kasi hindi namin pinasama yung mga 12 years old and pababa. Oo, medyo mahirap maabot pagka ganun kalayo ang agwat ng ating mga na LSS. So, kahit bawasan mo yun, marami pa rin yun, di ba mga kapatid? So, yung pong tulong na pinaabot niyo po ay sobra-sobrang napakaganda ng magiging resulta dahil marami po mga tao ang madadala natin sa Panginoon. Thank you, Lord po. At dun sa mga gusto pa pong makabahagi, yan po ay sa March 23 pa naman. So, you still have time. You pray to God po. Anyway, wala naman pong magkakaroon ng kahit anong bagay malibang ang Diyos ang nagkaloob. Kaya tayo nakakapagbigay ay dahil binigyan din po tayo ni Lord, mga kapatid. So, after nung LSS, makikita nyo rin naman po yung naging resulta ng inyong mga ibinigay at pinadalang tulong. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, 1 John 5:14. Now, this is the confidence we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Sa Tagalog, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So yan po mga kapatid So make sure, kaya nga yung pinag-uusapan natin ng ilang linggo na, make sure po na yung ating prayer ay scriptural, according to God's will.
At nakakatuwa kasi merong mga member din tayo na nagpadala ng kanilang Lenten prayer. Mamayang konti, ba? Oo, mamayang konti. So, thank you Lord po sa mga tumugon. Di ba mga kapatid, nakakatuwa na na lahat tayo ay nagkaroon ng bagong pamamaraan kung papaano manalangin. Di ba? Kung napanood niyo po yung mga prayer. At mamaya, makakarinig pa rin kayo ng Lenten prayer nung ating... Kasi tandaan ninyo, napag-usapan natin last week na ang Lent po is a time for prayer also. Especially, for prayer. Kaya yan po yung ating pinag-aaralan. Ngayon pong umaga, mga kapatid, gusto ko pong i-share naman sa inyo ang Hebrews 4:16. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan, okay? Dito po, yung draw near dito, ang Greek niya is proserkomai. Proserkomai, which means to approach, to go to, or draw near to. Draw near. Sa ibang version kasi, to draw near, to approach. At dito, sabi niya, with confidence, mga kapatid. At ang ibig sabihin ng confidence po, sa Greek word is paresya. Paresya. Ang ibig sabihin niya is boldness, with confidence, with courage. Especially with reference to speaking before someone of great rank or power. Mahirap yun. Kasi kadalasan, kapag kami powerful at saka medyo mataas ang kausap mo, di ba? Timid tayong mag-approach eh. Pero dito sa Hebrews 4:16, tinuruan po tayo to approach God with confidence. Approach the throne of God with confidence. Ang sabi rito, with boldness. Okay? So, ini-indicate po nito na ang mga Kristiyano may come before God and speak plainly and honestly without fear. Without fear. Sa throne of grace ng Diyos. Kaya nga siya tinawag na throne of grace, mga kapatid eh. Wala kang ginawang mabuti para i-deserve mo siya. So, pwede. Ang galing sa iba kasi alam nyo, pag nakita nyo naglalakad sa kalye, halimbawa, kahit sinong medyo mataas ang ranggo, hindi ka pwede basta-bastang dumiretso at mag-approach sa kanya. May mga haharang sa'yo, hindi ba? Kasi hindi pwede. Pero dito, sa binasa nating scripture, sabi, we can approach God's throne with confidence. May laya. Meron po tayong laya, mga kapatid. Tapos, kapag in-approach mo ang throne of grace with confidence, nandun po kasi, alam mo ba, ang dispensation of everything we need, yung help, di ba? Lahat ng pangangailangan natin, dinidispense yan sa throne of grace. Kaya doon tayo pinapa-approach ng ating Panginoon. Ngayon, sabi nga natin nung nakaraan, prayer is communicating with God talaga po. Talking to Him. Diyan din po pumapasok yung thanking Him, asking for forgiveness kung meron kang mga nagawa, praising Him, di ba? Yun. Confession nga, kasama rin po yun. Ang pag-aaral kung paano po talaga mag-pray, bakit ba natin ito pinag-aaralan? Di ba? Kung ang prayer lang naman pala is simply talking to God, ba't pa natin siya pinag-aaralan? Alam niyo po, first and foremost, praying is not just talking to God. When you talk to God, kasama po yung you are developing a relationship with God. Kasi wala pong relasyon na nade-develop nang walang communication. Malabo po yun. Maski nga ang mag-asawa na nag-asawa na pagka tumigil ng communication, naghihiwalay.
Ano ang reason? Lack of communication. So any relationship will not develop into something deeper na mas deeper pa sa relasyon lamang without communication. Kaya first and foremost po, praying is developing a relationship with God. Alam niyo po ba mga kapatid that prayer is a supernatural activity? Bakit kamo? Because you are approaching a supernatural God. Kaya hindi lang po siya natural na activity. And when you pray, it is like talking with a God. Huwag mo kakalimutan to, that when you are talking to God, prayer is simply talking to God. Pero huwag mong kakalimutan that when you are praying to God, you are talking with a God who is unlike anyone else. Kasi may personality and qualities ang Diyos na we can understand and relate to. Totoo yun. Pero, hindi ka pwedeng mag-relate sa Diyos exactly the way you relate to a close friend. Medyo dito po tayo i-expound natin ng konti. Maraming mga tao, they approach God like a father because yun ang siya sa'yo. Merong mga ibang tao, they approach God as a friend dahil naging friend siya sa'yo. Kasi ina-approach mo siya kung ano siya sa'yo eh. Meron namang mga tao na ina-approach ang Diyos like a teacher dahil siyang tagapagturo nila. Pero mga kapatid, hindi mo po siya pwedeng i-approach like a friend, earthly friend, like an earthly father, like an earthly teacher, or like an earthly kung ano man siya sa'yo. Kasi He is far more beyond that. Kaya po, tandaan natin, Diyos po ang ina-approach natin. We are given laya, with confidence pa nga eh. Binigyan tayo ng freedom to approach the throne of grace with confidence. But, wag po nating aalisin that we are also approaching an almighty God. Kung He is a Father to you, He is an almighty Father, not just Father. Kaya minsan, pwede rin di ba, marami kong naririnig, Daddy Jesus. Siguro naging tatay nga sa Kanya. Pero when we approach God in prayer, hindi mo siya pwedeng i-approach lamang as an earthly father because He is more than that. Iba po ang God is so much bigger than anyone na pwede mong ikumpara siya dito sa lupa. Ngayon, sabi nung mga tao, hindi ba alam na naman ng Diyos bago mo sambitin? Ba't kailangan pang mag-pray? Natanong nyo rin po ba yon? Sabi, bakit kailangan mag-pray? Multiple times po, unang-una, sa Biblia, kinuman tayo to pray. Kaya you have to pray because it is a command. Marami pong, maski mga Christians, na itatanong din to, ba't kailangan pang mag-pray? Alam naman pala ng Diyos bago ko pa sabihin. Okay? Sabi naman ng iba, ako nagpe-pray ako kasi kung ang approach mo po sa prayer is something na when you pray, meron kang leverage o kaya meron kang parang advantage kaysa sa ibang tao o kaya ang tingin mo sa panalangin, ginagawa mo siya para makuha mo lahat ng gusto mo, paano po kung hindi mo nakuha lahat ng gusto mo? Paano na? Kamusta na ngayon ang prayer? Hindi mo na siya gagawin. Kung ang approach mo lamang sa prayer is to receive from God what you are asking from Him, what if may mga unanswered prayers ka pa hanggang ngayon? So, hindi mo na siya gagawin. Kasi ganun lang ang pananaw mo sa panalangin. Di ba, mga kapatid? So, kapag ka ang panalangin ay ginawa po nating an ongoing, that's why sinabi sa Colossians 4:2-4, hindi ba? Persistently ang ginamit dun eh. Pray persistently. Because prayer is an ongoing conversation with God.
pagka po ang prayer ay hindi lamang para dun sa unang mga nabanggit ko, marirealize mo at matututunan mo that prayer is actually an ongoing conversation with God. When you say ongoing, yung kanta natin, sinabi ko sa inyo nung nakaraan, in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Ganun ang panalangin. It's an ongoing. When you say ongoing, sister naman, paano yun? May trabaho ko. Di ba? Sister, paano yan? May mga ibang responsibilidad pa rin naman ako. Paano yung ongoing conversation with God? Hindi naman po yun ang ibig sabihin ng ongoing conversation with God. Ang ibig sabihin po ng ongoing conversation with God, yun pong kapag hindi na trabaho ang iniisip mo, ang ginagawa mo, nakikipag-usap ka sa Diyos. Hindi ba? Kapag halimbawa, tapos na ang lahat ng, sister, ang dami-dami kong gawain. O halimbawa, tapos na lahat ng gawain mo sa bahay. Anong ginagawa mo? Hindi ba? Madalas po kasi, aminin man po natin o hindi, itong ongoing conversation with God ay hindi nangyayari sa atin. Bakit kanyo? Nafo-focus po tayo dun sa mga useless things that we do kapag tapos na trabaho mo, kapag tapos na ang wala ka na sa tapos na lahat ng gawain mo sa bahay, lahat ng mga reason natin kung bakit hindi na tayo makapray. Halimbawa, tapos na lahat yon na reason mo kung ba't di ka makapray. Ano nang ginagawa mo? Nagpe-pray ka ba? Hindi pa rin, hindi ba? Like halimbawa, yung iba, pagkatapos ng trabaho, instead of praying, manonood ka ng Netflix. Instead of praying, maglalaro ka. Instead of praying, nagbabrowse-browse ka. Oo, Facebook. Instead of praying, ano pa ang pwede mong gawin? Tutulog. Tutulog ka. So, hindi mo napapractice itong sinasabi nitong ongoing conversation with God. Yun po bang sinasabi ritong persistently? Ang sinasabi niya, hindi naman porke oras na ng trabaho, nagpe-pray ka pa. Hindi po yun. Ang ibig sabihin nun, kapag nagawa mo na ang lahat ng dapat mong gawin, ano nang ginagawa mo? Nagpe-pray ka ba? Or ginagamit mo yun sa ibang mga useless things na pwedeng gawin na wala namang kinalaman sa paglago mo sa Panginoon? Hindi ko po sinasabing masamang mag-browse. Hindi ko po sinasabing masamang manood. Ang sinasabi ko po dito, mga kapatid, sabi mo marami kang trabaho. Sige, gawin mo yung trabaho mo. Pero after nung trabaho mo, nakakapagdasal ka ba? O baka mamaya, ginagamit mo pa doon. Nakukuha niyo pa po yung ibig ko sabihin. Kaya nga, in Him we live and move and have our being. Kasi anumang ikutan mo, kinakausap mo ang Diyos. Yun po yung sinasabi ko. Incorporated ang prayer sa lahat ng kilos mo sa buhay mo. Yung bang, I'm sure maraming nakaka-experience sa inyo dito. Naghihintay ka ng bus. Lord, padalan mo naman ako ng ganon. Dung nasa bus ka na, Lord, ingatan mo po yung driver, ikaw po yung mag-aano. Hanggang makarating ka sa pinupuntahan mo. Tapos kung may meeting ka, Lord, kayo po ang mangunat sa meeting namin. O di syempre, after mong mag-pray, magmi-meeting ka na. Syempre, hindi ka na magpe-pray doon. Nagmi-meeting ka na eh. After your meeting, whatever you are doing after your meeting, kasama mo pa ba ang Diyos? That's why prayer, sinabi rito, is an ongoing conversation with God. Ngayon, sabi nung iba, nasubukan ko naman yan. Nagpe-pray naman ako, pero hindi naman ako sinasagot. Ang prayer po ay hindi para masagot lamang ang panalangin natin.
Kaya po marami ang umaayaw na sa prayer eh. Kasi ang pananaw lamang sa panalangin ay para masagot lamang kung ano yung mga gusto natin o maibigay lamang sa atin kung ano yung gusto natin. Sometimes, the Lord will choose not to do what you ask Him to do for you. Pipiliin niya talaga yon. At sometimes po, magkakaroon tayo ng season sa buhay natin it is very hard to hear what is saying sa atin. Meron tayong mga moment na ganyan, mga kapatid. Tapos, meron ding mga times na according to you, valid naman yung request mo sa Kanya. Oo. At maganda naman, good naman yung request ko kay Lord at parang valid naman. Pero bakit hindi pa rin binibigay? May mga moment po na ganyan, mga kapatid. But if prayer for you is first and foremost a conversation between you and God, it is a ongoing conversation between you and God. Minsan po pagka ganun ang ginagawa natin, sapat na yung pangako niya sa atin na when we pray, He hears us. Okay na yun sa'yo. If you have an ongoing conversation with God. Minsan, kahit nga hindi sagutin ng panalangin mo, okay na, wala na sa'yo eh. Bakit ka mo? Kasi nauunawaan mo na, naiintindihan mo na, dahil lagi mong kausap eh. Halimbawa, alam niyo sa totoo lang to, hanggat binibigay ng tao ang gusto mo siya. Friend kayo, ganyan kayo. Pero isang beses ka lang tanggihan yan, ganyan na kayo. May peace pa rin naman. Magkaiwalay na nga lang, hindi na kayo ganyan. Di ba? Oo, hindi na kayo ganyan. Ganon din kay Lord. Minsan nagpe-pray tayo, tapos minsan lang na hindi mabigay yung gusto mo na sa tingin mo valid naman yon. Sa tingin mo na hindi nakakakita ng kinabukasan. Sa tingin mo na hindi naman ikaw ang may lalang ng lahat. Tingin mo valid ka? Tingin mo mas good yung sa'yo? Tingin mo mas valid yung request mo kaysa sa pagkakaalam ng Diyos? Ang Diyos ang nakakakita ng hindi natin nakikita. Hindi ba, mga kapatid? So, kahit minsan hindi na ibigay ng Diyos yung inihingi mo, sapat na sa'yo yung whenever you pray, may pangako siya na naririnig ka niya. Minsan meron mga request din naman kayo na naririnig, pero hindi lahat ng naririnig ng nire-requestan nyo, ibinibigay. Kaso, ang mga tao, pagka hindi mo pinaunlakan, gusto niya, kailangan ipaliwanag pa sa kanya. Oo, hindi mo bibigay, explain. Para bang ano yung sinabi mo? Define. Di ba? Pagka hindi binigay, gusto natin, explain pa. Tas minsan, in-explain na sa atin, pag hindi acceptable ang explanation niya, hindi pa rin pwede. So ano ka? Para kang batang nagtatantrums na every time na hihingi ka ng dede, tapos hindi ibinigay agad sa'yo, ngumangawa ka. Oo, ngumangawa, mga kapatid. So, kapag may ongoing relationship ka, ongoing conversation ka with the Lord, okay na yung kasi alam mo kung bakit. Eto, napansin niyo po, si pastor lagi ko narinig ng ganito. Sabi niya, Lord, paarawin mo po ng matindi dahil may sinampay. Diba? Ganon. If you have an ongoing conversation with the Lord, kahit paulanin ng Diyos yun, sasabihin mo agad, hindi, merong iba na nangangailangan naman ng ulan. Hindi lang naman ako ang tao. Di ba? Hindi lang naman ako may pangangailangan. Papasok ko lang naman ang sinampay ko sa bahay. Matutuyo pa rin naman. Hindi nga ba? Sasabihin mo yon. Bakit ganun na ang ginagawa mo ngayon? Hindi ka na yung, sinasabi ko na nga pray ako ng pray, tapos wala naman pala. Ngayon, naiintindihan mo na
Naririnig ng Diyos ang mga panalangin mo. Tinitake din niya lahat ng mga concerns mo. Pero, ginagawa niya yan in the light of a bigger picture dahil meron siyang mas magandang plano. Tandaan po natin, ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa'yo. Hindi lang ikaw ang Kristiyano. So, hindi na kailangang magpaliwanag ng Diyos sa'yo. Ang nagpapaliwanag sa'yo ay yung relasyon ninyo. May pagkakakilala ka. Kasi na-develop yung relationship nyo kasi ongoing conversation meron ka kay Lord eh. Kaya kahit hindi ibigay sa'yo yung gusto mo, alam ko na, may ibibigay na. Ikaw ang nagbibigay ng reason sa sarili mo. Oh, may magandang mangyayari sa akin. Bakit na ganon? Na-develop na kasi yung trust mo kay Lord. Na kahit na hindi niya pinaulan, meron siyang mas magandang gagawin. Ganon lagi. So, kung ganon ang relasyon mo kay Lord, di wala nang pagtatampo at wala ka ng unanswered prayer. Wala na. Wala nang unanswered prayer. Kasi sa lahat, may tiwala ka na kasi sa Kanya na sa lahat ng ginagawa niya, may kadahilanan siya at yun ay Romans 8:28 lagi. Di wala ka nang unanswered prayer, lahat ng panalangin mo may sagot na. Because of the ongoing conversation with God. That is why napaka-importante po mga kapatid na i-practice natin ito. Kasi dito natin makikilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Ito po, popular itong verse na Psalm 37 verse 4. Seek your happiness in the Lord and He will give you the desires of your heart. At marami sa atin, ini-interpret ito that when we focus on enjoying God, He will give whatever we want. Kasi yun ang gusto natin di ba? Ini-interpret natin yun na ganon. Pero, mas magandang interpretation, mga kapatid, doon sa Psalm 37 verse 4 na yon, na if you take delight in God over and above, mga kapatid, anything else in your life, sinishape niya yung puso mo so that yung puso na yon would want whatever God wanted to give you. Nakuha natin? Yung seek your happiness in the Lord and He will give you the desires of your heart. Marami sa atin, sabi natin, you enjoy, you focus on enjoying God and He will give you whatever you want. Naku, ang daming sasama sa'yo. Pag sinabi mo yan, kasi lahat tayo gusto natin yan. Pero, ang totoo po nito, ang meaning po noon is, when you delight in God, over and above anything else in your life. Papasok din ng Matthew 6:33 dyan Over and above. Siya talaga yung pinaka nagbibigay ng kaluguran sa'yo. Ang nangyayari po sa ganon, sinishape niya yung puso mo para yung puso na yan, magustuhan niya kung ano ang hinanda ng Diyos at gustong ibigay niya sa'yo. So wala ka alam na to ako dito. Oo nga di wala na akong unanswered prayer. You pray to fit into the perfect will of God. You do not pray to fit God to your perfect will. Oo, mga kapatid, binabaligtad natin Kaya minsan, nawawalan tayo ng gana sa panalangin. Wala tayong believe sa panalangin kasi mali ang pagkakaintindi po natin sa panalangin. Ito isa pang He will give you whatever you want. Nowhere in the scripture na tayo po ay pinangakuan that He will provide you whatever you want right now. Tignan ninyo yung mga sabi, Mark 11:24, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you asked for. Right now? Wala. Ano pa yung mga prayer sa panalangin? Another prayer. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive so that your happiness may be complete. Right now? Walang nakalagay na right now. Kaya lang, tayo, impatient. At gusto natin lahat right now.
Ngayon, sabi nung iba, why pray kung alam na rin? Yan yung, ang mga sinasabi ko po sa inyo, mga common questions na natatanong din nating mga Kristiyano. Kaya hindi tayo nagpe-pray at nawawalan tayo ng bilib sa panalangin. Ba't ka pa ba mananalangin? Alam na naman pala ng Diyos what will happen. Di ba sabi sa Psalm 115 verse 3? Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Sabi niya, ba't ako mananalangin? Meron na naman pala siyang plano sa akin eh. Tapos di ko naman pala kayang baguhin pa. Kung ano ang nilalayon na niya. Di ko naman pala mabago isip ng Diyos, ba't ba ako mananalangin? Again, mga kapatid, prayer is a process through which we learn to trust God. Kaya po, kahit na alam mo na meron na siyang plano sa iyo, pag nagpe-pray ka kay Lord, nadidevelop yung trust mo sa Kanya. Nabubuo yung tiwala. Sabi ni Pete Craig, siya ang gumawa, siya ang founder ng 24/7 prayer movement. Ang sabi niya, in prayer, we use our will to come into agreement with God's will. So, when you pray pala, hindi mo babaguhin yung will ng Diyos. Ang ginagawa mo doon, ginagamit mo ang panalangin so that your will come into an agreement with the will of God. Ganun ang nangyayari. So, nabubuo ngayon yung tiwala mo kay Lord. Nabubuo yung tiwala. Napansin niyo po ba, bakit pati naman parking, sabi ng mga tao, pambira naman kayo, ang lit-lit na bagay lang, ini-istorbo niyo pa ang Diyos. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi ng ganun. Gustong-gusto ng Diyos na na ini-istorbo natin siya. Dahil parang sinasabi mo sa Kanya, Lord, maski itong maliit na bagay na ito, hindi ko kayang gawin pagka wala ka. Bakit pagka tayo, magpapark ka lang, Lord, pahinging parking. Pagkahingi ka pa ng parking, pwede ba, Lord, yung malapit sa pintuan? Lagi naman ngang meron. Pero alam nyo ba ang pinakamagandang parking? Yung malayo sa pintuan. Magiging healthy ka. Kung gusto mo daw maging healthy, gamitin mo ang hagdanan pag nasa mall ka instead of escalator or elevator. Kung gusto mo daw maging healthy, magpark ka malayo sa entrance. Pero si pastor kasi ayaw nang naglalakad, ayaw niya ng hagdanan. Sabi niya sa akin, tatanda ka rin, sasakit din ng tuhod mo, sabi sa akin. Kasi ako, ginagamit ko yung sabi ko, kaya minsan pag nasa mall kami, sige mauna ka na, magkita tayo doon, gagamit ako ng hagdanan, mag-escalator ka. Ba't ba tayo napunta doon? Oo. So, ang nangyayari po, kahit alam mo na may plano na ang Diyos sa'yo, still pray. Para matutunan mong magtiwala sa Kanya na ano man ang plano niya para sa'yo, para sa ikabubuti mo. Hindi man yan sinagot ang panalangin mo ng the way you wanted it to be answered, sa ikabubuti mo pa rin yun. Kasi alam nyo, kung walang pakialam sa atin ng Diyos, lahat ng panalangin natin gagawin na lang niya. Kahit mapapahamak na. Di ba? Oh. Sesegue ko muna. Sesegue natin Pasok para siya, para naka-inline siya. Aabot tayo dyan, huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala. Maniwala ka lang. Tiwala ka lang. Okay? Nasaan na ba ako? Hindi, wala pa ako dun. Nawala ako. Oo. Yun, okay.
Sabing ganon, ang isa pang tanong, bakit mananalangin ka pa kung alam mo naman kung anong sasabihin niya sa'yo? Why pray if God already knows what you will say? Kung ano na, di ba sabi natin, hindi mo pa nga binibigkas, alam na ng Diyos. O ba't kailangan? Kasi sabi rin sa Psalm 139 nga naman yun. Sabi nga, you have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, sabi niya, know it completely. Sabi niya, ba't kailangan ko pang sabihin? Alam na naman pala ng Diyos. Hindi ko pa nga sinasabi, alam na niya. Kailangan pa rin nating manalangin, mga kapatid. Dahil ito po ay isa sa mga pamamaraan kung papaano ka makakadevelop ng communication with God. Remember, when you are praying, you are talking to Him. You are not just thinking. Oo, iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos. Pero ang definition ng prayer is communicating with God. Kapag ka nag-iisip ka ba, nagko-communicate ka? Halimbawa, titignan ko ngayon si Jesusa. O, anong gagawin mo? Hindi niya alam. Kasi iniisip ko lang, sasabihin ko lang sa kanya. Nabasa mo ba kung ano ibig ko sabihin? Hindi, di ba? So, ganun po yun, mga kapatid. Makaka-develop tayo ng communication with the Lord kapag kinakausap natin siya. Hindi na natin madidevelop yun pagka hindi tayo nakipag-usap. Oo. Tapos alam nyo, ito yung gusto kong tawagin si Minister, si Minister Jerry? Yan. Yung natin, yung Philippians 4:6 natin, meron siyang magandang doon. Meron siyang magandang explanation. Di ba meron kang magandang explanation? Nung isang araw, sinishare mo yan, naririnig ko eh. When you pray and ask for something, hindi pala. Parang lang din eh, no? Do not worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ. Yan, meron siyang maiksing explanation. Meron siyang maiksing explanation dyan. Good morning po mga kapatid, mga kapwa GMJ. Ayan. So doon po sa Philippians 4, magsimula muna po ako sa 4. Kasi doon sa 4, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. So yun ay ang pinaka-key verse ko, Philippians 4:7. Nung kapayapaan ng Diyos na galing sa Kanya, bunga ng pakikipag-isa natin, ang siyang mag-iingat sa ating puso at isip. Yun yung John 14, verse 27, tsaka John 16:33. Mag-iingat sa ating puso at isip ang kapayapaan ng Diyos. Kaya doon sa Philippians 4, verse 4, si St. Paul nakakulong. Mahirap po ang nakakulong. Pero sabi niya sa mga tigalabas, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Magre-rejoice tayo dahil yun ang kalooban ng Diyos. Magre-rejoice tayo dahil yan ang gusto ng Diyos. Magre-rejoice tayo dahil yun po ang gusto ng Diyos sa mga nakipag-isa sa Kanya. Although subject pa po tayo sa mga pagsubok, sa mga hindi magandang sitwasyon, sa mga naririnig natin hindi tama, pero sabi roon, rejoice in the Lord. Kanino tayo magagalak? Kay Lord. Hindi pag maraming pera, hindi pag maganda ang suot, hindi pag maganda ang estado ng buhay. Ang sabi, ang magagalak tayo kay Lord, mga kapatid. Kasi pag si Lord ang naging kagalakan natin, yun ang mag-iingat sa ating puso at isip. Yun. Nung verse 9, put into practice what you learn from God. Yun po ang mag-iingat sa ating puso at isip. Ang kapayapaan ng Diyos. Ayun. Thank you, Lord. Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord, maiksing explanation.
maiksing explanation. Alam niyo kung ba't tinawag ko po yun? Yung Philippians 4:6, ang pagkakaakala ng mga tao na kapag ka ibinigay natin sa Diyos, when we pray to God, ang pagkakaakala natin, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Diba? He will give us peace para po ma-resolve lahat ng mga ibinibigay natin sa Kanya sa panalangin. Mali. Yung Philippians 4:6 na yon, it is the peace that will satisfy kung ano man yung dinudulog mo sa Kanya. Yung kapayapaan na yon ang mag-e-explain sa'yo at magsasatisfy sa'yo sa lahat ng mga hinihingi mo sa Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, when you bring to God kung ano man ang mga panalangin mo, masunod man yon o hindi, yung kapayapaan na yun ng Diyos ang magsasatisfy sa'yo. Babalik ulit tayo na hindi kailangan sagutin ng Diyos ang lahat ng panalangin mo para magkaroon ka ng believe sa panalangin. Okay, mga kapatid, isa pang dahilan, bago ko po tumawag ulit ng mga may Lenten prayer, through prayer po, we develop a trusting relationship with the Lord. Over time po kasi, you learn to recognize yung boses ng Diyos when He speaks to you. Yan ay isang magandang resulta ng ongoing conversation with God. Natututo kang manalangin, natututo kang makinig, nagiging familiar ang boses ng Diyos sa'yo kasi lagi mo siyang kinakausap. Nagiging familiar ka sa ways din niya na kapag hindi natupad yung gusto mo, alam mo na ay ibang pamamaraan ang gagawin ng Diyos. Merong ibang plano ang Diyos sa akin. Saan mo natututunan yun? Saan mo natututunan yun? Bakit mo natututunan yun? Kasi yun yung talking with God over time. Kapag ka ang isang tao ay kilalang kilala mo, ang tatay ko, kahit na ang layo-layo, nung maliit kami, ang tatay ko kahit na malayo kami, hindi lang naman siya ang tatay na sumisipol doon pag tumatawag ng anak eh. Pero ang tatay ko pag sumipol, alam ko, naku, daddy ko yun, uwi na ako. Alam na alam mo. Bakit? Kasi may relasyon ka dun sa taong yun eh. Tatay ko yun eh. Kabisado ko yun. Kaya kahit, galon yung sipol lang ng tatay ko, si Mr. Jerry, sinisipulan din yan yung mga anak niya eh, di ba? Kilala mo yung sipol ng tatay mo. Bakit? Kasi meron kang relasyon doon. Familiar ka sa boses ng tatay mo. Kaya po napapahamak tayo mga kapatid, hindi tayo familiar sa boses ng Diyos natin. Sinasabi na niya sa yung, stop! Stop! Break! Stop! Dahil hindi ka familiar, hindi ka titigil, nalaglag ka tuloy. Tapos pag nalaglag ka, sasabihin mo, pambihira ka naman, Lord, malalaglag na ako, hindi mo pa ako sinabihan. Sabihin sa'yo ng Diyos, nak, sinigawan na kita. Kaya lang parang wala kang narinig. Kasi hindi ka familiar sa boses ng Diyos. So nakita niyo po ba kung ba't kailangan tayong manalangin? Napakarami pa po mga kapatid, pero tsaka na lang. Kasi tatawag tayo ulit ngayon ng mga kapatiran natin. This is our offering to God ngayong Lenten season, mga kapatid. Kaya po bear with us. Even if you do not, we will still read yung mga prayers, mga Lenten prayers ng ating mga kapatiran. Dahil ito po ay panalangin na mula sa puso. Okay? Unang-una ko pong tatawagin ng merong kaarawan. Tawagin natin si Brother Boy, si Minister Boy, para sa kanyang Lenten prayer kay Lord. Naku, ang panalangin ni Minister Boy kasi birthday pa niya. O, isang baksak nga naman. Happy birthday to you. Good morning, Jesus. Anong topic prayer? Yung Lenten prayer niyo po, ano ba yung nabuong prayer sa inyo po noon sa binasa natin na Matthew 21:20? Ipinos ko. Opo. Pinost niyo na po.
Okay. Hindi rin naman ako nadali ang gumawa noon. Bagamat nalimutan ko na ngayon, Bukas ba yung mic pero niya? hindi ako nadali ang gumawa kasi hindi ako sanay sa mga scripted prayer. Oo. Nasanay na tayo ng heart to heart, spirit to spirit, na lagi nating kausap si Lord. Kaya nahirapan ako gumawa ng sulat para baka ako bakit isusulat mo? Tapos babasahin mo. Kaya kailangan natin gumawa kasi inutos sa atin. Kaya nag-isip ako, nag-pray ako kay Lord na hindi para doon sa paggawa, kundi na talagang ipinagpapasalamat ko sa Kanya lahat ng mga natutunan, nabasa. Marami tayong nabasa at pinag-aralan sa dami, hindi mo na rin naman matutukan. Kaya nag-pray ako kay Lord na very basic naman lahat ng ating mga binasa kung ano mga ginagawa. Katulad ng topic kahapon, dahil sa kasaganaan ng habag ni Lord, ialay ninyo ang inyong sarili. So ganun din, aalalahanin mo lahat ng ginawa sa iyo ng Diyos. Kaya doon, magagawa mong maialay ang iyong sarili. At kapag ka nakaalay ang sarili mo kay Lord, anytime, magagawa mo yung pray without ceasing. Na sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng kilos mo, kasali lagi ang Diyos. Laging siya ang pinag-aalayan mo ng parangal. Laging siya ang pinag-aalayan mo ng tagumpay. Kung may kailangan ka, siya hihingan mo. Kung may problema ka, siya ang sumbungan mo. Laging hanap, magita yung palahanap, palatakbo kay Lord, palahingi. At napakasarap. Nawa, ma-enjoy natin ang laging kausap. Masarap kakwentuhan ng Diyos. Mga kapatid, nako, ang tao, pagka pinagsabihan mo ng problema mo, chichismis ka lang yan. Pero pagka ang Diyos ang kausap mo, ang sarap. Hindi natin namamalayan. Tandaan mo. Halimbawa, nung Sabado, tinrita ko ng mga taga Mendez. Nag-swimming kami ron sa tulay ng Tumalim. Merong panahon doon na bumaba ako ron sa taas nung parang nahuhulog yung tubig. Tinamad akong umikot, doon ako mismo sa gitna bumaba. Nung bumaba ako, mataas pala. Kaya ang bumagsak ako, ang natapakan ko ng aking kaliwang paa, ibato. Hindi ako nagpahalata sa kanila kasi ang saya-saya na selebrasyon tapos poproblemahin nila ako. Pero alam ko talaga na pila yung paa ko. Matagal akong natahimik. Pero kako Lord, kontrolado mo lahat ng bagay. May fellowship bukas. Anong gagawin ko? Pero plan B, plan A. So tatalian ko na lang ng panyo ito kasi ramdam ko talagang masakit alam nyo, tuloy-tuloy ang selebrasyon. Tapos merong mataas na akyatin, 100 meter. Hanggang bago namin marating yung sasakyan pa uwi, 100 meter pa, pataas. Akalain mo, nung pagdating ko lang ro sa sasakyan, saka ko lang naalala, kanina nga pala pilay ako. Nawa, tandaan natin, mga believer tayo Mga mananampalataya tayo. Minsan tayo ang tumatalo sa ating sarili. Maraming biyaya si Lord, pero hindi natin magawang tumakbo sa Kanya sa lahat ng ating pangangailangan through faith. Mahina ang pananalig ng bawat isa. Andiyan ang Diyos lagi. Kaya salamat. Kung ano man. Prayer niyo po. Yung prayer niyo. Yung prayer niyo po. Lord, thank you po at sa kabutihan mo. Hindi mo lamang pinoprovide ang lahat ng aming pangangailangan. Kundi nandiyan ka lagi, nakaluko ang iyong mga kamay sa amin, lagi mo kaming iniingatan, hindi lamang kami, Lord, kundi pati ang aming lahat na nagmamahal sa amin, minamahal namin, at mahal na mahal mo rin. Kaya luko mo po, ayaw mo po na maging malungkot ang iyong mga anak. Kaya naman, alaalaga mo, pati nga po yung aming kamag-anak na hindi pa nananampalataya, inaangkin mo na. Kaya ang bait mo, Lord, ang sarap mong asahan, ang sarap ipagkatiwala sa iyo lahat ng aming mga daladalahin. Thank you po, Lord, purihin ka sa technology, O Lord, na nakararating sa iyong mga anak, kahit malalayo ang iyong salita. Purihin ka at dakilain, O God, in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Thank you, Lord. At happy birthday kay Minister Boy. Thank you, Lord. Okay, tawag po tayong iba. Ito pong mga panalangin naman ng mga kapatid natin ay inilagay lang nila sa papel para hindi makalimutan. But it is an overflow of the heart. Itong mga panalangin na ito, mga kapatid, no? Tawagin natin si Susa. Kinakabahan ka? Hindi, prayer mo kay Lord yan eh. Ito po yung aking prayer kay Lord. Panginoon naming Jesus, Heso Kristo, pinupuri at inataas namin ang iyong pangalan magpakailanman. Una, ako po ay nagpapakumbabang humihingi ng habag at awa dahil sa mga kasalanan na nagagawa namin. Ngunit tunay po ang iyong kabutiang taglay. Sa kabila ng aming katigasan ng ulo at pagiging makasalanan, ay inialay niyo po ang inyong buhay upang kami po ay mapatawad, maligtas at makasama ninyo sa inyong piling. Kahit na hindi kami karapat-dapat, pero minarapat niyo kaming magkaroon kami ng bagong buhay. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa bagong buhay at pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming gamitin at ilaan ito upang makapagbigay at maibalik ang papurit parangal sa inyo. Lalo na po, turuan niyo po kaming magkaroon ng kababaang loob. Tulad kung paano niyo po ito ipinakita nung hugasan ninyo po ang mga paa ng inyong disipulo. Isang halimbawa na mahirap gawin kung wala po ang tulong ninyo. At ibinigay niyo po ang kautusan na ibigin namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal na ibinigay namin. Tulad ng pagmamahal na ibinigay niyo po sa amin. Nawa po ay araw-araw ay masumpungan namin palagian ang pag-ibig ninyo upang ito'y maigawad din namin sa iba ng buong puso. Panginoon, ipaalam niyo po sa amin ang katotohanan upang hindi po kami maligaw ng landas at mawala sa inyong kalinga. Bagkus, patatagin niyo po ang aming pananampalataya upang kami maligtas hanggang sa huli. Buksan niyo po ang aming isip at unawa sa inyong mga salita at kautusan upang kami po ay makasunod ng ayon sa inyong kalooban at maging mabuting patotoo sa mga taong patuloy na nasa kadiliman, lalo na ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa inyo. Maraming salamat sa gabay, kalakasan, karunungan at mga pagpapala na aming natanggap. Naway patuloy niyo po kaming ingatan, gabayan, bigyan ng kapayapaan at mahalin. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Thank you, Lord. So, alam nyo, tama si Minister Boy kanina, hindi na tayo sa scripted prayer. When you say scripted prayer, yan po yung mga panalangin na nakagawa na, tapos inuulit mo lang. Yun ang ibig sabihin ng scripted prayer. Pero yung mga prayers na offering natin ngayon are not scripted. Yan po ay galing sa puso. Nung time na yan ay isinusulat nila, yun yung outpouring ng puso nila ayon doon sa binasa nila. Kaya nakita niyo po ba, iba-iba rin kami ng panalangin eh. Kasi iba-iba ang pagkausap ng Diyos sa bawat isa habang ikaw ay nagbabasa. Tignan naman natin ngayon si Brother Mondo. Brother Mondo? Nagjo-joke si Pastor. Hindi joke yung kanya, humor yun. Kasi inisip mo muna. Oo. Ang paliwanag, malawak daw ang sakop ng prayer ni Brother Mondo kasi buong mundo. Mike. Hello, hello. Yan. Sabi Sige ni po. Pastor, tatawagin ka. Thank you po. Magandang maga po sa atin lahat. Ito po isang prayer na hindi ko po alam kung ayos yung nagawa ko.
Panalangin nyo naman po yan kay Lord, kaya hindi naman po yan para sa amin. Sige Para po. kay Lord. Lord Jesus, ako po'y nagpapaabot sa iyo ng isang taus-pusong panalangin. Naway kami nilalang mo na iyong pinili ay patuloy mong hulugan ng iyong habag at awa, pag-ibig at pagkalinga upang ang aba naming kalagayan patuloy na makadama ng iyong walang kupas na pagmamahal. Ikaw ay nagkatawang tao at ipinakita mo sa amin ng maraming halimbawa na dapat naming tularan. Nang ikaw ay pumasok sa Jerusalem, ikaw ay isang Diyos at Hari ng lahat. Ngunit pinakita mo ang iyong kababaang loob. Higit pa kaysa mga taong sumalubong sa iyo at nagdiwang. Pumasok ka sa iyong templo at nilinis mo ang lahat ng masasamang kalat sa iyong paningin. Kaalinsabay noon ay naramdaman ko ang pagpasok mo sa aking puso, maruming puso, na iyo ring templo upang ito ay linisin. Nang ikaw ay itatwa ng isa mong tapat na alagad at ipinagkaluno ng isa pa ring lingkod mo, ako'y nakadama ng labis na hinanakit sa kanila dahil taglay nila'y balat kayong pagmamahal at taksil na kalooban. Nang ikaw ay dakpin, parusahan, ipako sa krus at patayin, ako naman ay nanlumo, labis na hapis at nahabag. Ang damdaming pagkat sobrang kahirapan, kaapihan, kalupitan na di dapat mong nadanasin. Mabayata. Dahil doon na sabi kong dapat ako ang patayin dahil sa marami kong sala na di dapat patawarin. Ngunit ng ikatlong araw, ikaw naman ay nabuhay. Marami ang nakasaksi, nangatuwa sa nakita at namangha. Ako naman ay natuwa, labis ang nadama at nagtanong sa sarili na kung ako ba ang mamatay, mabuhay rin kaya ako? Salamat po, Panginoon Jesus, Panginoon ng buhay ko. Amen. Amen. Oh, ang galing, di ba? Sabi ko nga po, parang naiiba yata yung nabuo ko. Hindi. Pero sabi ko, galing ito Lord sa iyo. Oo. Pinakinggan nyo ba, mga kapatid? Bawat ano din doon sa Matthew 21, no? Based po sa scripture yun. Tama. Parehas nga po tayo kasi parang bawat ginawa niya doon, may reaction kayo. Ang ganda. Yun po nabuo Yun po ko. kasi yung dating sa inyo, di ba? Bawat ginawa niya, may naramdaman ako. Tama. O, kaya yan hindi scripted. Kasi yan po ay, may krut sa puso Bawat nangyayari, kaya nababanggit nyo yun kay Lord. Tapos nare-relate nyo tuloy ngayon sa mga ginawa sa'yo ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ang ganda ng panalangin ni Brother Mondo. Thank you, Lord. Okay. Another sister naman. Tignan natin si Sister Joy kaya. Joy to the world. Napansin niyo ba, mga kapatid, ang hahaba talaga nung, sa totoo lang, pag hindi mo, hindi ka titigil din. Habang binabasa mo siya, ewan ko kung na-experience niyo, habang binabasa niyo, pagka nagsusulat ka, parang, ang haba nang nagawa ko. Sige, Joy. Sa akin, kinuha ko sa John. Favorite ko kasi yung John. Okay. And then, tsaka ang nakita ko dito, gusto po ni Lord na matuto tayo mag-pray scripturally. Yung, Tama. according to the scripture. Hindi scripted, kundi according to the scripture. Thank you, Lord. Ito na po yung prayer. Heavenly Father, we praise you, we glorify you, we give you thanks.
Oh, thank you for teaching us the truth which guides and instructs us in our everyday life. Thank you for choosing us to follow and serve you, because you have said, the Father will honor anyone who serves you. We trust you, Lord Jesus, and if we trust you, we also trust your Heavenly Father. You are the light that shines in this dark world, and anyone who puts their trust in you will no longer remain in the dark. Lord, you have commanded us to love each other just as you have loved us. Our love for one another will prove to the world that we are your followers. You, Lord, is the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through you. Lord, you left us with a gift of peace of mind and heart. That peace that you gave us is a gift that the world cannot give. That is why we are not troubled or afraid. And lastly, Lord, you have said that if we remain in you and your words remain in us, we can ask for anything we want and it will be granted. Thank you. Thank you for the words of assurance you had given us. We love you, Lord, and all glory and honor, power and praise belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Mainhin talaga si Joy, pati sa prayer, no? Oh. Thank you, Lord. Okay. Basahin ko naman ngayon ng isang Lenten prayer naman ng isang kapatiran natin na ipinadala niya. Ito po ay prayer ni Sister Telma Mariano. Sabi niya, dakilang Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon na tagapagligtas, aming daan, katotohanan at buhay. Nagpapasalamat po ako sa pagbibigay ng patnubay ng pangakong Espiritu Santo, hindi po ninyo kami iniwang nangungulila. Sabi po ninyo, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin at iibigin ng aking Ama. Kayo po ay sa amin at mananahan sa amin. Lord Jesus, the only way to receive salvation, deliverance, eternal life, and entrance into the kingdom of God. Lord Jesus, help us to be fruitful for your glory. Sabi po ninyo, kayo ang pumili sa akin at humirang upang kami humayo at mamunga at manatili ang bunga. Thank you, Lord, for helping us bloom where we are planted. In Jesus' name, amen. Nakakatuwa kasi yung mga panalangin natin, parang walang hingi. No? Parang walang hingi. Kasi alam nyo, pag binasa nyo talaga yung pinababasa sa atin, maiiyakan ng humingi. Kasi makikita mo lahat doon, binigay na lahat-lahat sa'yo. Sobra-sobra pa. Kaya parang walang hingi di ba? Yung panalangin natin. O sige, isa pang kapatid natin. Isa na lang. Sino kaya? Si Minister Elmer. Si Minister Elmer, yan. Mga panalangin na buo. Nakakatuwa. Pakinggan nyo lang po mga kapatid, no? 6 na buwan ginawa. Good morning mga kapatid. Bong! The dudes! Yung aking pong prayer ay inspired sa John 19, sa verse 30. Yung word na tetelestai. Diba yung tetelestai ay Greek word which means it is finished. Aking muna break background mo story. Sige. Yung word palang tetelestai noong time ng Panginoon is a common word, common language nung time niya.
Halimbawa, yung master nagpagawa ng isang bagay, nag-utos sa kanyang servant, after sabihin ng servant, natapos na po, sabihin ng servant sa master, tetelestai. Tapos yung halimbawa naman, yung sa tindahan, sa marketplace, bumili yung buyer, tapos nagbayad na sa may-ari. So sasabihin ng may-ari ng tindahan, tetelestai, which means parang basbed ka na, gano'n. Yun ang yung resibo. Tapos sa mga painter naman daw, kapag after na kanilang ma-paint yung artwork nila, sabihin nila, tetelestai. So, nung time ng Panginoon pala, common na word yun, yung tetelestai. Pero, yun nga, nung inater na ng Panginoon to sa krus, bago siya mamatay, hindi na siya common word. Naging amazing, gracious, powerful na yung word na yon. Kasi nga, iba na meaning nun. Di ba? Yung meaning nga ng tetelestai, it is fully paid. Na nag-a-address nga yon sa finished work ng Panginoon. So doon ako na-inspire na gumawa ng panalangin that our salvation was already paid full. Na yun ang aking panalangin na wag unawain ng tao na ang ating kaligtasan ay partial payment pa lang. Tetelestai. Tapos na. It was already paid in full. So yun po aking panalangin, mga kapatid. Babasahin ko na. Una sa John 4:34, sabi ng Panginoon, my food is to do the will of my Father who sent me and to finish His work. I pray that this wonderful word, tetelestai, that our Lord uttered on the cross, be sink deep into our hearts, and may we understand the grace and mercy that God, through Jesus Christ, we receive salvation by the finished work of Christ. The work of salvation is completed. It is finished. I pray that we must not take any substitute when it comes to salvation and not to add or take anything from it. I pray that the Lord will open our spiritual eyes in order to believe that there is only one way to salvation and that we may have faith in the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ, our one and only Savior. Christ finished it. It stands finished and will always be finished. In Jesus' name, amen. Amen. Si mga kapatid, ang mga panalangin na inahango po sa Scripture, yan po ay pagkausap ng Diyos sa atin. Kaya, yung sinasabi ni Sister Joy, we pray, hindi yung mga scripted prayer, but scriptural prayer. So, next week ulit, mga kapatid, no, tatawag tayo ng mga kapatiran pa natin para sa mga kapatid, pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga Lenten prayer. Kasi, think of it as your offering to God, as your thanksgiving to God. Ngayon pong inaalala po natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Pero bago po ang lahat, tawagin kong isang kapatid natin para po sa isang awitin tungkol sa panalangin. Tawagin ko si Sister Mitos. So if we want our relationship with God to grow deeper over time, mga kapatid, we need to communicate with God on a regular basis. Ito ba? Sige. Dito, sister. Para makita ka. Praise Lord.
Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Tunay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Mr. Mitos? Parang hindi yata. Sige, mamaya ulitin natin. Happy birthday kay Brother James Salvacion, Sister Erlinda Villanueva, Sister Felicity Vizcara, birthday pala ni Felicity, Brother Emmanuel Baez, Brother Daniel Alvaran, Sister Melody Tolentino, Brother James Dikitanan, Brother Leo Umilin from Chicago, Sister Relly Danganan, Sister Charina Toledo. Si Ate yan? Oh, Charina pala pangalan ni Ate. Happy birthday, Ate! Ayan. Oh. And belated happy birthday kay Sister Rose Caudilia. Happy anniversary din po kay Brother Ninoy and Sister Edith Trinidad. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you.
Happy birthday and happy anniversary. And we will end up with the repeat new song of the week, Perfecter of Faith, composed by Brother Darwin Po, arranged by Brother Daniel, and interpreted this week by Brother Daniel Cosme also. God bless you all, mga kapatid! There was a man destined to save the world, dwelt with us sinners, bound to be our protector. He was scorned, afflicted, and he suffered. He have surmounted, fulfilled what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds. The seed of hope embraces faith. All prophecies were done about the perfecter of faith. He is our God, the one who leads us from the miry pit. His grace shall save all men. We believes in Him. He reigned, He oversees, and rule over all the earth. He fulfilled what was written. The Son of Man, the
Ikaw